Huwag natin kakalimutan ang mga pangyayari sa Senado ay kabahagi ng mas malaking larawan. Nais nilang talagang mapatanggal si Inday Sara Duterte nang sa ganon mawala ng banta ng Marcos Forever Part 2. At kasama sa kanilang script na bawasan ang hanay ng mga senador na susuporta kay Inday Sara Duterte sa pamamagitan ng papakidnap dito kay Bato de la Rosa, isusunod si Bongo at isusunod yung 3 senador na di umano ay sangkot sa flood scam para mabawasan ang hanay ng mayorya ngayon, mabawasan ng 5 at matakot pa yung ibang mga senador na bumoto na para tanggalin si Inday Sara Duterte. Nakakalungkot po itong araw nito, no? Nasasalawla po ang Senado ngayon bilang simbolo ng demokrasya ng Pilipinas. Sa aking pagkakaalam, ito po ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng lusuban sa Senado na simbolo ng ating demokrasya dahil ang mga senador ay halal ng buong taong bayan. No? At maski nung panahon ng diktador ng Marcos Sr., ang ginawa niya, pinadlock niya ang Senado pero hindi niya ginawa ito na linusob at talagang sinalawla ang institusyon ng Senado. Ibang klase po talaga ang anak ng diktador, hindi lang diktador pero dahil siya ay wala sa tamang pag-iisip, dahil siya ay bangag, binaliwala na niya ang mga institusyon sa ating bayan. Attorney, bago lang si Coach Oli, meron pong inilabas na desisyon or itong Korte Suprema ukol dito. Ano po ang dapat gawin po dito sa naging desisyon po ng Korte po? Parang hindi ba nila ginagalang yung naging pahayag din ng Korte ukol dito at kailangan pa magkaroon ng ganito sa kasalukuyang nangyayari? Well, alam niyo po, malinaw yan. Nang nabinigyan ng Korte Suprema ng 72 hours na sumagot ang gobyerno ni Bangag, dinidinggin na ng Korte Suprema yung hiling ni Senator Bato na magkaroon ng TRO. No? So ang dapat gawin ng ehekutibo ay sumunod doon sa ating hudikatura, sa kataas-taasang hukuman na magtataguyod ng kataas-taasang batas ng ating bayan, ang ating saligang batas, sumunod sa loob ng 72 hours na sagutin yung kahilingan ni Bato de la Rosa at meanwhile, out of respect, sa respeto sa institusyon ng ating kataas-taasang hukuman, ay huwag gumawa ng ganitong bagay na magbabaliwala kung anuman ang magiging desisyon ng ating Korte Suprema dun sa kahilingan ni Bato de la Rosa na temporary restraining order. Attorney, tama po ba na manawagan na tayo sa uniform men dun sa mga nakakaunawa na pumagitna na dito dahil magulo na po talagang nangyayari. Hindi na po ito makontrol. 2 ahensya po ang nag-uumpugan, 2 branches po, Attorney. Well, nakasaad yan sa ating 1987 Constitution dahil kinikilala natin ngayon ang kabayanihan ng ating hukbong sandatahan ng panahon na ating isinipa ang isang diktador na amangan nitong Bangag. Kaya nga po, ang tawag ngayon ng 1987 Constitution sa ating hukbong sandatahan, sila ay protektor ng taong bayan at nakikita natin na ngayon linulusob ng puwersa ng kadiliman ng Senado at dapat dinggin nila ang panawagan ng kanilang kabaro na si Bato de la Rosa na protektahan hindi lang si Bato de la Rosa kung hindi ang institusyon ng Senado, ang demokrasya, ang soberenya ng Pilipinas na pinaninindigan naman ni Bato de la Rosa. Dahil bilang isang Pilipino na mayroong sariling hukuman, hindi dapat madayuhan ang nag-uutos sa kanyang pagpaaresto dahil tayo nananatiling soberenya at malayang bansa. Hindi ito laban ni Bato de la Rosa, hindi ito laban ng mga senador lang, laban ito ng buong Pilipinas at ako nga ay nagtataka. Nasaan ngayon ang ating binigyang pugay sa ating saligang batas sa protektor ng mga Pilipino sa panahon na kinakailangan natin ng proteksyon? Hayaan na po, hahayaan na ba natin na tuluyan na salawlain ang Senado bilang institusyon ng demokrasya? Nasa na ngayon ang proteksyon na dapat binibigay ninyo sa ating mga kababayan? Attorney, Master Judea, no? Itanong ko lang din, no? Kasi parang wala po ata tayong naririnig na sinasabi mula sa Pangulo ng Pilipinas. So, pwede po ba siya pumagitna dito sa nangyayaring ito kung sakasakali or nanonood lang or naghihintay siya na kung ano man ang mangyayari diyan sa Senado? Ano po masasabi niyo dito? Kung siya ay hindi adik, alam niya siya ay tagapagpatupad ng batas. Ang batas na dapat ipatupad niya, didinggin na ng Korte Suprema itong issue nito. Kaya nga meron tayong hudikatura para maiwasan ang ganitong mga pangyayari na nagkakaroon ng paggamit ng dahas. Kinakailangan ito ay maresolba ng mapayapang mga pamamaraan at
Ang nakasaad sa ating saligang batas ay tanging hudikatura lamang ang mag-adjudicate, ang magre-referee at magdedesisyon nang maiwasan nga ang pagdanas ng dugo. Yan ay kung siya ay nasa tamang pag-iisip. Dahil siya nga ay isang bangag, ayan, ang mangyayari, mukhang magkakaroon ng pagdanas ng dugo, Pilipino laban sa Pilipino dahil sa kanyang kagustuhan na manatili sa pwesto until kingdom come. Huwag natin kakalimutan na mga pangyayari sa Senado ay kabahagi ng mas malaking larawan. Nais nilang talagang mapatanggal si Inday Sara Duterte nang sa ganon mawala ng banta ng Marcos Forever Part 2. At kasama sa kanilang script na bawasan ang hanay ng mga senador na susuporta kay Inday Sara Duterte sa pamamagitan ng papakidnap dito kay Bato de la Rosa, isusunod si Bongo at isusunod yung 3 senador na di umano ay sangkot sa flood scam para mabawasan ang hanay ng mayorya ngayon, mabawasan ng 5 at matakot pa yung ibang mga senador na bumoto na para tanggalin si Inday Sara Duterte. Ang susunod dyan ay charter change para hindi na mapaalis ang Marcos Jr. sa kapangyarihan o di naman kaya outright martial law dahil itong nangyayari ngayon sa Senado dahilan din para magdeklara ng martial law itong si Marcos Bangag. Kaya ako, sinususugan ko ang panawagan ni Bato de la Rosa, mga hukbong sandatahan, mga kapulisan, yan ay Chief PNP nyo. Ang mga militar, yan ay inyong kapwa graduate ng PMA. Ang inyong papel, ang inyong katungkulan sa saligang batas, pagpupugay at katungkulan, protektahan ang sambayan ng Pilipino. Nasaan kayo? Hindi ba dapat nandiyan kayo ngayon sa Senado, pinoprotektahan ang sambayan ng Pilipino? Attorney, si paring RJ po ito. Sa tingin nyo, yung nangyayari pong kaguluhan dito sa Senado, ito ba'y dahilan din nung bigla ang palitan o bigla ang rekodon na nangyari dyan sa Senado? Yung nangyari, biglang pinalitan si Soto? Gaya ng sinabi ko, tagdi-tagdi lahat ang nangyari noong Mayo 11. Yung nanindigan ng mga senador na palitan si Tito Soto, yan ay pahiwatig na ang mga senador ay puprotektahan ng demokrasya. Kaya importante matanggal si Tito Soto na alam naman natin, piko na piko dahil tinalo siya ni Inday Sara noong 2016 elections at talagang desidido si Tito Sen na talagang tumulong sa pagtataguyod ng Marcos Forever. No? So yung ginawa ng mga senador na tinanggal si Tito Sen, yan ay pahiwatig na maninindigan na rin sila. Kaya ngayon, ang ginagawa ng Marcos Jr., sinasalola ang Senado, ang mensahe niya, wala akong pakialam kung kayo manindigan para sa demokrasya, kayo ay titirisin ko, susupiling ko kayong lahat dahil ako ay presidente na nagnanais na maging diktador. Kung ano talaga ang puno, siya rin ang bunga, Diktador Part 2, plus bangag. Attorney, Sedmar po ito ulit. Doon sa kanilang sinusundan na batas na RA 9851, nakasaad po doon na kabilang sa maliban sa pag-extradite ay yung pag-surrender. Ito daw po yata yung kanilang gagawin. Tama po ba yung kanilang interpretasyon na dito? Or meron pang kulang din sa atin pong mga batas or paliwanag ang Korte Suprema ukol nga? Alam mo, ako isa sa nagsulong ng National IHLO na yan. Sinulong natin yan dahil nga ayaw pumayag dati ni Gloria Macapagal-Arroyo na maging kasapi ng ICC at importante na yung mga krimen na po pwedeng litisin ng ICC ay malitis din ng lokal na hukuman. Ang nakasulat doon sa ICC law, IHL law, ay may cooperate. Hindi yan compulsory. At siyempre, sa pagko-cooperate sa ICC, dapat masunog din ng Rome Statute. Ang Rome Statute na mismo na bumuo ng ICC ang nagsabi na bago mapadala sa dahig, dapat iharap muna sa lokal na hukuman. At saka siyempre, yung ating cooperation, sang-ayon na rin sa Rome Statute, ay nakadepende na sa lokal na batas kung paano nga mapapatupad yung extradition. At ngayon, meron na tayong bagong rules of iharap muna sa batas bago ma-extradite. Opo. Iharap muna sa lokal na hukuman bago ma-extradite. So itong mga sinasabi ni Matibag na sang-ayon daw ito sa batas neto, hindi kasi marunong magbasa ng batas dahil ang may ay hindi compulsory at syempre dapat yan binabasa kasama ang Rome Statute of the ICC na nagsasabi na kinakailangan talaga munang iharap sa lokal na hukuman para masigurado na napapangalagaan ang karapatang pantao ng akusado at hindi magkakaroon ng paglabag ng soberenya ng bansa kung saan manggagaling ang hinihinging akusado. Ang puna din po nila dito sa extradition proceeding po, attorney, dahil yung foreign authorities, yung requesting state, hindi naman po estado ang ICC. So hindi daw applicable dito yung issue dito po kay Senador Bato de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Be that as it may provision nga sa Rome Statute mismo na hindi automatic. Alam ng Rome Statute, alam ng ICC na wala naman silang police power at kinakailangan yan dumaan sa tamang proseso sang-ayon sa lokal na batas. Ang Rome Statute na ang nagsabi, kinakailangan iharap muna sa lokal na hukuman. So ano bang sinasabi nila na automatic yan na dapat sundin ng mga alagad ng batas ng Pilipinas? Bukod pa riyan, nariyan ang ating saligang batas. Judicial power shall vest only in one Supreme Court and all courts that may be created by law. Hindi kinikilala ng ating saligang batas ang ICC bilang isang hudikatura na po pwedeng mapatupad ang kanilang mandamiento de aresto na hindi dumadaan sa lokal na proseso. Yan ay basic. Ang mga nagsasabi na ang IHL law na ating isinulong sa Kongreso ang basehan kung bakit po pwedeng mapa-extradite si Bato de la Rosa at nagsasabi na tamang ginawa kay Tatay Digong ay nagmi-misinterpret ng batas dahil malinaw na malinaw, dapat basahin yan in light of the Philippine Constitution and in light of the Rome Statute of the ICC mismo. Opo, Attorney, dito naman po sa warrant of arrest na pinasekreto ng ICC, ito po ba ay normal? Well, sa akin, kinakailangan gawing issue rin yan sa ICC. Dahil ngayon lang naman nangyari yan, matapos nilang napuha ang pagkatao ni Tatay Digong through kidnapping. Nalaman kasi nila na talaga naman kung malalaman ng tao nung akusado na siya ay dadakipin, pwedeng maiwasan ang kanyang pag-aaresto. No? So ang ginawa na nila, at ito ay epektibo ngayon lang naman, ginawa nilang secret. Pero dito rin sa SMNI na siniwalat ko ng Nobyembre pa lang, inatanggap na ng DOJ at ng DILG ang mandamiento de aresto ni Bato, pero siyempre hindi nila inamin yan dahil hindi nila alam kung nasaan si Bato. No? At ngayong alam nila na sisipot si Bato para magpalit ng liderato sa Senado, tinimingan na nila na ngayon na talaga nilang isisilbi ang warrant of arrest na yan. Pero nung alam nila na nagtatago pa si Bato de la Rosa, hindi na muna nila isinapubliko dahil gusto nga nila na bulaga ang gagawin nila paghuli kay Bato de la Rosa. At obvious naman na kung magpapalit ng liderato sa Senado para masiguro ang patas sa pagdinig ng impeachment ay sisipot si Bato de la Rosa dahil kinakailangan ng boto niya para mapatanggal itong si Tito Sen as Senate President.